Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Sa umagang ito muli naglalakbay ang buong team para umakyat dito sa kabundukan mga kabayan. Yes, mamasa-masa pa ang damo na inaapakan natin mga kabayan. No, dahil yung amog mga kabayan, ibig sabihin maaga pa, hindi pa ganun kainit, ay nandito na tayo nag-uumpisa sa paglalakbay. At meron kasi tayong babalikan ngayon mga kabayan, no? Meron tayong iabot na pagmamahal sa ating mga kabayan. Kaya ito, punta tayo sa malamig na lugar, sa magandang lugar po mga kabayan. Ating nakagawian dito sa kabundukan ang paglalakbay. Talagang ang sarap lumanghap ng sariwang hangin po, no? At mamimiss po natin yung mga prutas. Yes, yung mga prutas. Opo, good morning. Buti nandyan kayo. Linggo kasi ngayon na. Linggo kasi ngayon kaya walang trabaho, pahinga muna, tama. Kailangan mag-rest day muna kapag linggo. Musta Jericho Rosales and Vina Morales? Okay lang kayo? Ha? Saan galing doon? Doon sa may gabi. Akala ko nagpahinga kayo ngayon kasi linggo. Magpahinga muna bigyan mo na ng kunting oras at panahon kahit malang isang araw. Tinawag po ako niya. Ikaw ang naglinis. Naglinis po siya doon. Kanya-kanya kayo. Bakit nag-away ba kayo? O bakit nagkanya-kanya kayong linis? Doon ka, doon. Bakit hindi kayo nagsanib puwersa? Siguro nag-aaway kayo kagabi, no? Hindi na pagbigyan, ganon. Kaya nagkanya-kanya. Nagbati na nandito na ako. Bati muna tayo ngayon kasi nandyan si... Naglinis pala. Akala ko nagpahinga lang kayo ngayon. Yung pala, maaga pa kayo ay nagtabas na. O kumusta? Anong almusal natin? Mukhang may bagong... Walang ulam po. May kanin. Pero mukhang nag-ulam kayo ng... Gabi. Kagabi po. Kagabi. Tamang-tama. Kasi ang gabi, inuulam yan sa gabi. Bawal inuulam yan sa umaga. Kaya nga tinatawag siyang gabi. Kasi sa gabi lang. Oo, tama. Para sa kaalaman nyo, kaya tinatawag siyang gabi. Kasi inuulam na siya sa gabi. Bawal siya sa umaga. Binigyan na sinigang po. Sinigang na gabi. Nilagyan ng sinigang mix? Opo. Saan yung karne? Nasaan yung karne? Sinigang na gabi. Yan. Oo nga, amoy sinigang mga kabayan, no? Sarap na. Uy, ang sarap naman ito. Bakit hindi nyo nilagyan ng unchi? Na? Or kaya mga dahon-dahon? Malunggay or ano? Gabi na. Masarap to sana pag may unchi, tapos lara. Ang kudi ang sarap. Kumain ka na, boy? Sa gabi. Sa gabi lang pala to kainin. Mamaya yun na to kainin. Di ba? Noong nakaraan nandoon kayo, anong ginagawa nyo? Kumukuha po siya ng gamit ng bahay. Yung ganyan pong kahoy. Mga poste. Opo. Uulitin nyo. Uulitin yung bahay nyo. Ginagawa po yung bahay namin. Saan? Doon po sa may sa baryo po. Pinapagawa kayong bahay sa baryo. So si mister mo kumukuha ng mga pang poste, pang haligi, kumbaga pang poste. Pala nandoon kayo. Nakita ko kasi nung, di ba, nagkasalubong tayo doon, nagkita tayo doon, nagulat ako bakit nandoon kayo sa kabilang kabiasnan, kabilang bundok na nandito naman sa inyo. Yung pala kumukuha kayo ng mga pang poste nyo para gagawing bahay sa baryo. Bakit ang layo nyo naman magbahay? Nandito yung mga pananim nyo. Nagtatanim po kami dito po. Tapos po kapag tapos na po, uuwi na po gagawa ng bahay. So talagang mga kabayan, sila kasi dito, no, may mga nga kubo nga sila dito, no, pero talagang
gumagawa sila ng paraan na magkaroon din sila ng bahay doon sa baryo. Siguro dahil malungkot ang buhay dito, medyo malapit ang tubig doon, tapos may liwanag na doon kasi yung iba may mga kuryente na, no? Dito kasi wala kang kapitbahay. Ayan, no, naririnig niyo po yung mga kuliglig na ganyan. Ayan mga kapitbahay mo, yung mga naririnig mo dito, ayan, oh, sabay-sabay na sila. Yayay. Oh, mga yayay or kuliglig mga kabayan, dumami yung kapitbahay nila. So yun lang pong maririnig na dito mga kabayan, at saka yung mga huni ng ibon. The rest wala na kasi tulad dito, malayo sila. Malayo yung kapitbahay nila dito mga kabayan. Kasi yung sa amin, sa view deck, nandoon din banda. Tapos sila nandito rin, nakatago din. Kaya nangangarap din sila na magkaroon ng bahay sa baryo para kahit papaano ay pakiramdam nila. Para may pundar na bahay po. Sa mga ginagawa nyo, kasi sa mga sipag nyo, sa mga ginagawa nyo, sa pagtatrabaho nyo, kahit papaano, gagawa kayo unti-unti ng bahay. Ganyan. Kundi magandang plano. No, kasi ang pera madaling maubos. Halimbawa, pag nakabenta kayo ng mga pananim nyo, dudukot kayo dyan, di ba? Tatabi kayo, mag-ipon, din unti-unti, bahay, kasi mga bata pa naman kayo, kaya mo yan, masipag naman si lakay mo. Tapos, ikaw din, tinutulungan mo. Kaya tama lang talaga na isa muna ang anak. So ayan po mga kabayan, no nakaraan, sila po yung nagbigay sa akin ng mga avocado na malalaki. Ay, ayun. Diba, lagitan to mga kabayan. No, lagitan to. Kailang bawal sa akin kumain kasi mukhang sinumpong na naman ako sa uric ko at kolesterol. No, kasi feeling ko nang hina na naman ako, sa iba yung pakiramdam ko mga kabayan. Yung ukoy mo. Ukoy. Ukoy. Titikim lang tayo mga kabayan ng Ukoy aso. konti. Tikman lang po natin. Konting-konti lang. Pag kumain ka nito mga kabayan, no need na sugar. Ang sarap to i-shake, tapos less lang yung gatas, condensed. Ang sarap. Sabaw ng anak. Super yummy. Ang sarap ng mga kabayan, maalimnam na, manamis-namis. Ang sarap talaga ng niya, texture. Nako, ito na nga sinasabi ko. Ayaw ko na, Ini ke kanor bam. Ayaw ko na magpaano. Tama yung tikim. Yan, titikman natin.
Sarap. Naglaway ko mga kabayan. Tiis muna ako ngayon kasi nagsawa na siya sa mukha. Sabay mo. Paano ka man ay? Hindi. Nagsawa na siya sa bukado. Kumain po kahapon yan, avocado. Kaya pala, nagsawa na. May asukal po. Hindi. Konti pa po. Konti pa. Ayun ba? Di mo Purada nalagyan. po na. Ha? Konti pa po para Konti pa. maluto. Sa bagay, maanghang-anghang yan kasi mapula yung ano eh. Yung sardinas po. Naurit si sardinas. Naapak. Pak eh. Kaya pa Yan simne, bananasi. Apto. Aray, aray, tanda nila gyud ta. May bulong doon ng Lara kasi hingi lang pala ng mangga. Oh yeah. Oh yeah. Di na ang sim. Apto. Yung anak niya po, Abdullah. Abdullah. Opo. Para walang katulad yung pangalan. Pero yung totoo po niyang pangalan sa certificate, Jervin po. Ah, Jerry. Sa pangalan ng Sa pangalan po ng tatay, tsaka mama. ng ano yan. Nakalagay? Jer, tsaka po ako, Vin. Jervin po. Jerben. Sa certificate po. Jerry tsaka Vina. Opo. Ilang minuto pa? 10 minuto siguro. Matigas lang na pa yan? Matigas po. Ang tamis ng avocado nyo dyan, ay, ng kay Mito dyan. Wala na kasi bunga. Kinuha nila ni ano, yung anak niya po, na asawa ni Kuya Star. Binili ko lahat yun. Pinatubo. Sumandan. Kalala lang sana. Lalay lang sa kanin, Bina. Opo. Kasi sayang pag di maano. Hindi maubos. Mana ima? Ano si? Ang daming nasi. Mangutso yaman. Sarap yan. Tapos mainit-init na ano. Kakain lang din namin ng ano, bago kami. So ayan po mga kabayan. Kakain na po sila. Buti na nadatnan namin. No? At may dala-dala kami isang sardinas po mga kabayan. Marami yan. Kailan siyempre nakakain na rin po namin kung saan kami madatnan ng ano, gutom. Kain Kaya po. may isang natira. Tamang-tama po ay naggulay si Vina. Mali, masarap yung kain nila. Sarap na nabaw. Kumain ka ng marami, Jerry. Magbuhat ka mamaya ng malalaking pusti. Wah. Tulog pa yung Yeah. Si. Sabaw. Sarap ng sabaw, oh. Tapos lagyan ng lara. Ah, wow. Malahap-lahap. Sarap, ah. Dami-dami niyan, Kuya Jerry. Ah, ang ingay kanina pa eh. Saan ba nag-iingay yan, Kuya Jerry? Malalaki yan? Anong tawag niyan? Yayay. Bakit nasugatan siya kasi yayay? Yayay, kuliglig, kumbaga. Ang ingay. Siguro ang dami niyan. Ayun pala, oh, ang daming yayay. May dalawang yayay. Atay! Opo yata yun. Maganda pala yung yayay. Bilog yung yayay. Uy.
May habot. May habot yung yaya. Narnas, ganito. Puti na yung habot. Ha? Ay, apo. Piraso. Kinakausap mo yung yayay. Ay! Saan? Bakit di nakikita? Pakanta dato ni. Ha? Atarat. Bum tarat. Bum. Yeah. Tawagin pa pala bago makita. Yeah. Sige mo, atras, kundi atras sa bante na yan. Ni Kuya Jerry. Oh, kundi busog, ne. Opo. Oh, may ulam pa mamaya. Opo. Ang tipid nyo sa ulam nyo. Grabe sila mga kabayan. Kahit anong luto, basta may sabaw lang, ayos na sa kanila. Importante may sabaw talaga. Ganyan sila, tipid sila mag-ulam mga kabayan. Ay! Ah! Nakahuli. Galing no. May nahuli na. Taga ko speaker. Nangangagat? So ayan po mga kabayan, ang ingay kanina yung mga kuliglig. Yayay. So ayan po mga kabayan, ang ingay kanina, kuliglig ang tawag. No? Sa kanila, yayay. Ito, may nahuli na si Kuya Jerry. Ayan no. Hala. Parang ano siya no. Ay, grabe. Nangagat? Ang laki pala nila. Hawakan mo po. Di siya nangangagat? Hindi po. Yan pa rin may ngayon. Ay, ayan. Parang bakukang kung sa amin mga kabayan. O, para siyang bakukang, oh. Ay, ang ingay talaga niya. Grabe, no. Bakit ang lakas ng ano niya, ingay? Ang sulid ng kamay niya mga kabayan. Ayan, oh. Parang nakakatusok. Ayan, oh. Ang sulid, grabe. Hindi pa na ito nangangagat. Nasaan yung nguso niya? Ay, ito siguro, oh. Yung matulis. May dalawang mata. Ayan, oh. So, ito yung mga kabayan. Kuliglig kung tawagin. Yayay dito sa kanila. Na napakaingay. Ang sakit sa tainga. Kasi ang lakas pala ng boses ng mga kabayan. Ayan, oh. Grabe, oh. 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 Abo ka? Ikanda. Naging duro. Oh. Oh, sige, lipad ka na. Jay. Oh. Hawakan yung likod. Para mag-ingay siya. Saan? Parang di baterya, no? Akala mo sasakyan na nag-revolusyon mga kabayan. Ito pala yung speaker niya. Ay, ayun. Oo nga, ayun pala, oh. Grabe, no? Oh, ayun. Speaker na yan nandiyan. Kasi naulong ko. Oh, grabe, no? Ako kasi pakpak. Para siyang sound system ne. Parang motor na. Parang chainsaw. Nagputol ng kahoy. Duro. Ha? Duro. Kapag wala na po ka. Saan tayo dadaan? Shortcut. Oh. Dito po yung daanan namin nag-iitib. So ayan po mga kabayan. Umpisa na naman po tayo sa suot doon, suot dito. Ay, Dahan-dahan ka po. dito na po yung shortcut. Sige, shortcut na naman tayo. Shortcut papuntang Sibol at shortcut papuntang kung saan nila hakutin yung kanilang
mga kahoy mga kabayan. Kaya dito kami dumaan, hindi na kami umikot dahil malayo po talaga yon. No, sila ang nakakaalam sa daan, kundi sunod lang tayo. Ay! Malambot yung lupa, bumaon ako. Ito sa video. Hala, may mais oh. Opo. Wow. Kaya alas 3. Ay, alas 3. Aray, kawin ng mutos. Oh. Alas 3, pero dumating alas 4. Ay. Kaya lang medyo hindi maganda yung mais. Opo. Nabagyuhan. Nabansot. Nabagyuhan. Oo, nabansot oh. Maliliit lang. Ayan oh. Nagiilaw na yung mga mais. Kaya lang mukhang mga maliliit. Meron po kaming mais. Hindi pa Nabansot. po naitanim. Ha? Hindi pa po naitanim yung mais. Meron kayo? Opo. 3 puso yata po yun. Oh. Oo nga, malapit nga dito, no? Opo. Tama, malapit nga dito. Nandito na tayo kaagad. Ang layo ng ano natin. Natipid. Dahan-dahan po kayo. Shortcut nga. Ang galing. Hindi na tayo napalayo. Nakatipid tayo ng oras. Ano ka pa na ko? Pagkatunggan ni Daryl nila. Paano ba yun? Pagkatunggan na yan. Pagkatunggan na yan. Magkapagkatan na yan. Tapos mo yun na ito. Ba't ni Jeff? Pare, dala ko. Pare, cinta. Pare, meron pala. Sinamaman yung sumasa naman. Ipatong mo muna dyan sa papag. Ang lakas mo, Bina. Kahit na maliit, malakas. Galing mo. Kayang-kaya mo palang magbuhat na. So ayan po mga kabayan, umpisa na po sa pag-akot si Kuya Jerry sa kanyang mga gagamitin para sa kanyang bahay. At kasama din po yung kanyang misis. May dala-dala din pong tubig para hindi masayang yung kanilang punta dito mga kabayan sa pag-akot ng kahoy. Sama-sama sila, nagtutulungan po. Ayan. Medyo mabigat ito mga kabayan, itong kahoy kasi mahogany yan. And then solid, no? Tapos mabigat kasi mahaba plus ano pa mga kabayan, medyo malaki po siya. At saka hindi biro po mga kabayan kasi nakita niyo naman po ang daanan, no, ay grabe, wagas, napakahirap. At isa pa, bukod sa mahirap mga kabayan, napakalayo nito. Pero syempre, di inuurungan ng ating mga katutubong ay tas yung hirap at saka yung pagod, yung layo.
no, walang problema yan sa mga kabayan. Makuha lang nila yung kanilang gusto, no, na yung pangarap nila mga kabayan na magkaroon sila ng bahay. Aba, talagang hindi sila napapagod mga kabayan. Walang inuurungan. Talagang nubuhat kahit gaano kabigat mga kabayan. Pahinga ka muna dyan, ano? Okay, so ayan po mga kabayan, muntika na hindi natin sila maabutan, no? At dahil aalis lang mga kabayan, kaya tayo nakabalik po mga kabayan kasi napanood sila sa ating isang sponsor, no, at nagpaabot po ng pangbili daw po nila ng bigas po mga kabayan, no, pangbili ng kape kasi nakitaan naman nila mga kabayan na napakasipag itong mag-asawa, no. Sa katunayan nga po mga kabayan, nung isang araw ay puro sila trabaho, tapos ngayon naman, no, ikot sila ng mga kabayan kasi nga nangarap po sila na magkaroon ng bahay doon sa baryo. So titinan po natin mga kabayan kung ano pong maitulong natin sa kanila, no. Simpleng ano lang naman to mga kabayan, simpleng bahay kubo nila sa baryo. Nakita naman natin nanguha sila ng kahoy dito, nagputol nung nakaraan at bigat-bigat. Grabe yung sakripisyo ni Kuya Jerry mula doon hanggang sa itaas. Tapos pagdating dyan sa itaas, ano gagawin nyo papuntang baryo? Sasakit sa kulong-kulong. Kaninong kulong-kulong gamitin? Wala naman kayong kulong-kulong. Meron po, nasa baro. Nasa baryo po. Meron kayong kulong-kulong. Wala. Kung ano, Side gulong. wheel. Yung motor na singkinan dyan sa inyo, yun yung pinaglalagyan. Tinanggalan lang. Okay. So meron naman pala silang kulong-kulong. Kailan nandoon sa baryo mga kabayan. No, hakutin nila. Grabe ang layo. Paano yung hakot niyan Kuya Jerry? Pa isa-isa, pa dalawa? Isa-isa lang po. Isa-isa? Kasi sobrang hirap yung daanan. Kasi sabi mo semento yung papuntang baryo, pero ang hirap. Diba? Delikado rin doon sa bulusan Opo. yan yung pinakamahirap niya mga kabayan. Kahit anong karga, hindi ka pwedeng magbitbit ng madami. Kasi nga mahirap. No, baka mamaya pag di mo kinaya, pag di kinaya ng motor, biglang bumaliktad dyan kung di madisgrasya kasi ang haba ng bulusan dyan mga kabayan. Napakahaba at napakatarik po talaga, kaya mahirap po yun. Pagka po mawalan ng preno. Paano pag mawalan ng preno halimbawa, saan ka pupulutin? Preno yun ng bitis. Preno na ng bitis. Kung halimbawa di madala ng Gagawin bitis, po ng bike. paano pag hindi kayanin ng bitis? Saan ka mapupunta, Jerry? Sementeryo. Sa sementeryo talaga mga kabayan kasi bangin yun eh. 'Di ba? Bangin yun eh. Hindi biro. Pag nahulog ka doon, ay naku, napakalalim mga kabayan. Pupulutin ka talaga doon sa ilalim. O 'di ba? Tapos marami pang bato. O bote kung sumabit ka lang diyan sa mga puno-puno, paano kung hindi? Diretso ka doon tapos kasama mo pa yung sasakyan. Kung sementeryo talaga ang pulutin mo, tama yung sinabi niya. Okay, so nagpaabot kasi si Ma'am Eve Sicovia from Vancouver. No, nagpaabot ng 1,000 para sa kanila, bili daw nila ng bigas at pangkape ng mga kabayan. And then titinan po natin, no, sabi ko nga po sa inyo mga kabayan, ayaw ko muna magpabahay ngayon. Tapusin ko lang kay Bayaw. No, kay Bayaw, soon, maumpisa na, meron kaming tatapusin na dapat naming gawin mga kabayan bago kami mag-resume sa pabahay ni Bayaw. So ngayon po mga kabayan, no, bahala na kung anong maitulong natin. Halimbawa, may kunting biyaya na maibigay natin sa kanila, no, para magiging katuwang doon, no, tulong doon sa pagpapagawa nila ng bahay. Kasi nga meron naman na silang mga kawayan, tama? No, may mga kawayan na, tapos may mga kahoy, no, and then yero. Meron po. Meron ng yero. Anong kulang na lang? Dingding po. Dingding. Ano bang idingding nyo? Bulo po. Bulo. Yung bulo mga kabayan, kaya kawayan kumbaga. No, so titinan natin kung anong magiging budget ang pwede nating ibigay kay Kuya Jerry and Ate Vina. No, kasi wala nang problema, may kahoy na silang pang poste, no, and then may yero na, and then may buho na yung gagawin lang dingding. So siguro mga pako na lang, no? O mga pako na lang at iba pang gamit para doon matuloy yung kanilang pagpagawa ng bahay. Kasi nga, sabi ko sa kanila,
Napakasipag ng mga kabayan, gumagawa sila ng paraan kasi pangarap nila kahit paano simpleng magkaroon sila ng bahay sa baryo para sa anak nilang nag-aaral. Buti na lang kahit paano, unti-unti. Kailan kayo nakabili ng yero? Nung December ka? December. Tuwing meron kayong kita Opo. sa pananim nyo, tinatabi nyo. Tapos binibili nyo. Ilang yero na naipon nyo? 10 po. Wow, ang galing po mga kabayan, no? Ganyan. No, walang mahirap sa gustong gawin mga kabayan tulad nila. Ano bang hanap buhay nila? Kundi parehas-parehas lang naman silang hanap buhay dito. Kailang sila may pangarap kahit mahirap pero ginagawa nila ng paraan para makaipon ng pera at makabili unti-unti ng gamit sa bahay. So ang kulang na lang ngayon na ginagawa nyo, hinahakot nyo itong poste. And then manguha pa kayo siyempre ng buho, no? Saan na naman kayo kukuha niyan? Doon po sa baryo po. Meron din doon. Meron po Ang ganda mga kabayan. Katulad kay Cha, yung bahay niya, di ba, nakayero pero nakabuho. Pero ang presko, hindi siya masyadong mainit mga kabayan kasi nandoon pa rin yung hangin. Tapos yung sahig, kawayan. Wow. Fresh. Okay, sige. Ang problema ngayon ay pako na lang kasi kumpleto na sila sa gamit po mga kabayan. No, ito ay galing kay Ma'am Eve Sicovia from Vancouver. Ayan po, nagpaabot po ng 1,000 para sa kanila. Kaya bumalik talaga kami dito mga kabayan kahit malayo to. No, sabi ko paano kung wala dyan si Kuya Jel at si Vina kasi madalas pa naman silang magkasama mga kabayan sa mga ginagawa nila. No, paano na? Wala pa naman silang kapitbahay, wala kami matatanungan. Pero sabi ko, sige, bahala na tayo, basta go tayo. And sige, for now, bibigyan ko kayo ng pambili ng pako. Para wala ng problema. Kasi mura na naman ang pako mga kabayan. Maraming salamat po, Ma'am Eve, sa tulong mo po. Ma'am Eve po, maraming salamat po sa tulong ninyo sa mga aita. Saka po kay Madam Lori na pumupuntang umaakyat dito para tumulong po. Yun lang po. Maraming salamat asawa ko kasi magkakaroon na tayo ng bahay soon. Maraming salamat, ikaw yung tumutulong sa akin, asawa ko. Kahit kailan, hindi mo ko binibitawan. Kahit saan ako magpunta. Oo nga, no? Napapansin ko kahit saan ka magpunta. In love na in love, ah. Oo, kahit saan ka magpunta talagang nandoon. Lagi ko yung nakikita eh. Nakakatuwa nga kasi hindi tulad sa ibang mga kabayan na asawa na, yung asawa lang talaga as in, plain wife as in, nasa bahay lang. Kumbaga mag-alaga ng bata, kumbaga maghugas ng pinggan, yung ganun. Pero si Vina, nagagampanan naman niya yung trabaho bilang isang asawa, no, bilang asawa sa mga gawaing bahay. Pero sumasama talaga sa mga kabayan. Ang purpose niya para makatulong siya. Kasi tulad niyang pag mumuso ito naman nagdadala din ng tubig para hindi na pabalik-balik yung asawa niya. Saka po siya nagdadamo. Di ba? Katulad kanina maagang-maaga daw sila. Biro nyo, 6:36 sila nagising, na sila, nakanya-kanya sila ng linis ng ng kanilang taniman mga kabayan. Masipag, bihira lang din, no? Bihira lang din tulad ni Vina mga kabayan na gawaing panlalaki o yung mabibigat na kaya niya sa liit na mga kabayan. Kasi siyempre sanay. Kaya swerte din ni Jerry na nagkaasawa siya ng marunong din sumabay sa kilos niya, sa lakas niya. 'Di ba? Pero siyempre po mga kabayan, gaya na sinabi ko, ay mahirap din anak ng anak. Tama lang yung sinabi nila na isa lang kasi paano daw hirap ng buhay, paano yung mga anak nila pag madami na. Kaya ngayon pa lang, na isang anak lang, na indan lang mahirap, tama yun. Sa kanila magdagdag kapag nabuo na yung bahay, ne? Ano pang sasabihin mo sa kanya, Jerry? Sa akin po, kasi po tinutulungan ko yung asawa ko, siyempre po, pagod din po siya. Tapos? Kapag po morning na po, ako po yung nagluluto, tapos pinagtitimpla ko siya ng kape. Pinagsisilbihan mo din. Wow! Kasi pag gabi po. Paggabi. Kaya pala bumabawi ka. Ganyan po talaga yung buhay may asawa. Kaya pala bumabawi ka, kahit pagod ka sa umaga, kahit pagod ka, gumigising ka ng maaga, nilulutuan mo siya, tinitimplahan ng gabi.
Tinitimplahan ng kape, tinitimplahan tuloy ng gabi. Tinitimplahan mo ng kape. Opo. Kasi sabi ni Kuya Jerry, sa gabi daw, bumabawi naman daw siya. Tsaka po ayaw, Ginagapang ka tsaka po ayaw ko na madumihan yung damit niya po, agad ko pong lalabhan. Ah, wow. O, di ba ang swerte mo rin, Jerry? Kaya tinutumbasan o sinusuklian lang din ni Kuya Jerry pagdating sa gabi para lalo kang sipag. Bakit ano bang ginagawa mo, Kuya Jerry, sa gabi? Natutulog po. O tapos, bakit sabi mo gumagapang? Alin yung gumagapang? Matoy-toy. Ganyan po talaga ang buhay ng may asawa, hirap at ginhawa lang po. Oh, magkasama kayo sa hirap at ginhawa. So mayaman kayo saglit sa gabi, okay lang yun. Pagdating ng araw, pagod naman eh. Marami pong salamat sa bigay ninyo po at saka kay Madam Lori po. Kahit sa hirap ng buhay po, mahirap ang buhay, nagtatawanan lang po. Tama yon. Lagi kong sinasabi, ito yung Kesa naman po isipin mo yung pagod. tama yung mga kabayan. Kaya nga ako'y natutuwa pag Baka mamurit ka. Kaya nga ako lagi kong sinasabi mga kabayan at natutuwa sa kanila kahit gaano kirap yung buhay. Minsan nga pag tanungin mo kumusta, okay lang. 'Di ba? Pero alam naman natin at kikita natin kung anong buhay meron sila. Pero ang isasagot sa iyo, okay lang. Kung anong meron sila, ipapakain sa iyo, hala, yayain ka pa nila. Marunong pa makipagbiruan at marunong pang tumawag. Ganyan. Lagi kong inaano, kaya nga sabi ko, hindi lang biyaya ang dinadala natin dito sa kabundukan. Alam na natin yung buhay nila. Kailangan marunong din tayo magpangiti o magpatawa sa kanila tulad nila na paano paminsan-minsan makatawa man lang sila. Kaya sila, sabi nila, kahit mahirap yung buhay, wag isipin kasi mamumurit or mababagtit or masiraan ka ng bait. Kailangan labanan mo, kilos lang, kahit pagod, tiisin lang, go pa din. No, Ate Vina and Kuya Jerry. Okay, sige, maraming salamat po muli, Ma'am Eve Sikovia from Vancouver. Thank you so much po sa biyayang pinahatid niyo po dito sa mag-asawa. No, nagdagdag na rin po ako ng pambili ng pako po mga kabayan. O bahala na kasi lagi naman akong nandito at makikita ko pa rin sila. Kumustahin ko kung ano pang mga kulang doon sa kanilang materyales para kahit papano ay maabutan pa rin natin na makatulong sa kanila. Okay, so maraming salamat po. Bye! Kaya hindi na ako mag-aanak, hindi ako nakakatulong. Tama. Salamat po. Sige, ingat kayo, Ate Vina. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.